Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, Kabisyo! Hello mga Kabisyo! Kayo po ba ay nalilito sa oras ng tambalan? Huwag kayong mag-alala. Kami din. Yung naghahanapan tayo pare-pareho. Nasaan po kayo? Ba't hindi po namin kayo mapakinggan? Ay naku, masaswak din natin ng mga oras. Ganon talaga kapag ka mayroong mga pagbabago in life, di ba? Parang nag-a-adjust tayo, minsan hindi tayo sigurado, parang nagkakaroon tayo ng fear, anxiety, ang lalim na. Yung hugot na. Iba na pala pinag-uusapan. Hindi kasi di ba, ganun talaga kapag ka meron changes. Yes, sometimes ang nagiging epekto nito ay yun nga, natatakot tayo, feeling natin hindi natin kaya, di ba? Yung mga ganyan, halimbawa change in environment. Nagbago ka ng tinitirahan. Hindi na dun sa kung saan ka lumaki at kilala na ng mga tao sa paligid mo, yung hilat siya ng pagkatao mo. Biglang isang araw, kinailangan mong mag-move out at tumira sa ibang lugar. E paano? Doon sa dati mong lugar, masyado ka na maraming utang dyan. Marami kang pinagkakaatrasuhan sa dati mong lugar. Correct. Kaya syempre mahirap na maglakad sa kalsada ng taas noon. Di ba kapag marami kang utang, lumilit ang mundo mo. So, kinailangan mo mag-change ng barangay, di ba? Yung ganun. Tapos, feeling mo wala kang kakaibiganin. Feeling mo may mga hindi ka nila trip, may mga ganong klaseng feeling, ganyan. Totoo yan. Actually, araw-araw naman talaga meron tayong ginagawang adjustment, di ba? Hinaharap natin ang adjustment araw-araw. Sa true. Hindi lang natin napapansin. Yung paglabas mo may adjustment na yun eh. Di ba sa weather, adjustment na yan. May makausap kang bagong tao, adjustment na yan. Correct. May bago kang cellphone, adjustment yan. Tama. Bago yung asukal na ginagamit mo sa bahay ngayon, adjustment yan. Totoo. At minsan sa mga pag-a-adjust na yan, stress tayo eh. Nagpapanik tayo. Bakit ganito yung lasa ng kape? Diba? Parang naiba. Parang ganon. Parang lasang butike. Kaya nga. Makita mo may lumulutang nga. Kalahati na lang. Ang malala, kalahati na lang. So anong ibig sabihin? Natunaw na. Hindi lang yun. Or nakain mo na. Diba? Yung mga ganon na lahat ng klase ng adjustment po, Kabisyo, talagang may kaakibat talaga. May kaakibat talaga na stress, ganun. Pero tama ka, partner, it's really part of life. And meron akong isang napanood sa TED Talks, partner, na magandang way of looking at things. Pero ako share, kanya-kanya na pong research. Sarap! Nag-intro pero walang gusto. Yung nakakabitin kang kausap, ganun. Nakakawisip. Huy, Mars, alam mo ba si ganit Tetsuwa? Ay, bukas na lang kaya, ganun ang datingan ng kwento. Oo, diba? Ayoko na lang sabihin. Kasi baka sabihin, madaldal ako. Pero may pag-intro na, di ba? Meron akong kaibigan na ganyan. Ang dami niyang sinabi. Kasi hindi niya ni-name reveal. Alam mo yun? Ganon. Bibitinin ka, Bibitinin ka na lang. Ay, nakakagalit. Kaya may kakilala ko mag-asawa, laging galit yung misis. Ay, talaga? Oo, binibitin kasi. Ay, naku, yan yung nakakainis. Sa kwento. Nakakabitin naman talaga ang kwento. Totoo. Lalong-lalo na kung juicy, tayo pa naman mga Kabisyo, likas na marites. Correct. Likas na mahilig tayo sa mga juicy details, di ba? O hindi ko kayo bibitinin. So anyways, okay, meron ako napanood na parang it's a good way to see things or it's a good way to see your life every day. Okay. Na parang lagi mong iisipin na etong araw na ito, ang ganda kasi English Teka, hindi ko sure kung matatawid ko. Ang English kasi nung in-explain po siya, parang maganda ganda. Nung binasa mo. Nung binasa ko, tapos nung pinakinggan ko, tapos nung ako kinikwento ko na, na-realize ko, English parang nga pala. Parang nawawala ng saysay. Kasi English nga pala yun, partner. Hindi ko sure kung tama intindi ko.
Kaya hindi ko siya maitawid. Hindi, pag ganyan, pag may nanghanap ka ulit na maganda, kunyari, Ayan. phrase or kung ano man, sentence, talk, paragraph, screenshot mo na kaagad. Ayan, tapos magtatanong ako sa mga matatalino, no? Yan. Tama ba yung pag-intindi ko dito? Ganon. Anyways. Ang sabi? So, ang sabi doon, parang, para daw matanggal mo yung bitterness or parang haggardness or stress, lahat ng negativity about life, lagi mong titingnan ang buhay mo as, which is, totoo naman, di naman to bago, no? Baka mami sabihin, bidang-bida ka naman. Bidang-bida naman, alam na namin yan. Wala namang bago sa sinabi mo. Ang dami mo pang intro, Nicole. Hindi, ano lang siya, paalala. Yan. Hindi naman siya bago, pero paalala siya. Yan. Ang daming intro talaga. Teka na kasi pinaprocess ng utak ko. Kakapanood ko lang kanina. Yung kating-kati na lahat. Ano na? Ano na? Sino na ngayon nabuntis? Totoo bang binuntis niya? Totoo bang ganon? Na parang you will never see your life this way again ever. Parang hindi kanta, naman ba? no? I'll never love this way again. Na parang in a way, totoo eh. Parang you'll never see the sunset the same way again. You'll never see the sunrise the same way again. Itong nga nangyayari sa ating partner na kahit na sabihin natin araw-araw natin itong ginagawa, araw-araw kitang kausap, araw-araw mo kong kausap, araw-araw nating nakikita lahat ng mga gawain, hindi siya... It will never be the same again tomorrow. Yes. So parang ganun, parang basta mas maganda nung pagka-explain na talaga na parang na-touch ako. Ngayon kung di kayo na-touch, di problema nyo na po yan. Hindi kayo na-touch, wow. Ibig sabihin, di ko na itawid ng tama. Pero gets mo yung message nung talk na yun, partner, na yung fact na kasama mo yung mister mo o yung misis mo, nagkakape kayo, will never be the same again. Time lapse, time that has passed. Diba? So kung lagi mong iisipin na ito lang yung moment na pwedeng meron kami to share the sunrise together, see the sunset together, share a cup of coffee together, then mas ma-appreciate mo siya. Mas ma-enjoy mo yung life versus ang dami mo problemahin. Ganun. Kung lagi mong isipin na, hindi ko na makikita si Chuper in the same way again eh. Bukas iba na naman. Diba? Bukas iba na yung tubo ng tigyawat ko. Tama. Hindi na siya sa pwesto sa dati niyang pwesto kasi napwestuhan na yun eh. Oo. Syempre hanap siya ng bagong space. Yung tinga, 'di ba? Hindi na siya pupwesto dun sa same na pwestong yun. Kumbaga, nilam na yung tinga eh. Tama, 'di ba? Yung pagitan ng ngipin may laman na yun sa iba na siya sisingit. Siyempre naman, lalo pa hindi ka naman tututbrush kasi hindi mo tanggal yung tinga. Kung ibang lagusan yan. So, 'di ba? Parang ganun. It's not new. The concept is not new, but nung napanood ko siya kanina, parang it's a really good reminder na ano lang, one day at a time lang, tas enjoy lang natin yung meron tayo sa bawat moment in our life kasi we will never have that moment again. Agree. Ang oras talaga, mga kaibigan, yung sinasabi na hindi talaga mapapalitan. Ang October 6 ay October 6, 2022. Nag-iisa lang yan. Tama. So kung ano yung oras na nasayang mo ngayon, nasayang mo na yan. You can never take it back. Ganun yung sinasabi natin. So enjoy each moment that you have. Seize the moment. Seize the day. Carpe diem. Yeah, anong spelling? Seize the day. Okay. Hindi ko alam kung carpe diem eh. Diba? Nakalimutan ko na. High school pa kasi. Totoo yun. Nakapag-iisipin talaga natin, no? Mabibigyan mo ng importansya yung bawat araw, bawat oras na meron at bawat tao na nasa diba? Paligid mo. Kasi, totoo you can never look at that person the same way again. Iba na bukas, iba na mamaya, 'di ba? So kung tiningnan mo siya sa sitwasyon na hindi maganda, 'di ba? At nega, tapos na 'yun eh. Ibig sabihin, sayang mo na 'yun. Nasayang mo na yung moment na sana pwede mo siyang nakita in a good way, na sana hindi kayo nag-away, na sana hindi ganito, 'di ba? Mga ganun. Correct, magandang perspektibo 'yan in line with that partner, yung perspektibo na kunyari magbe-birthday ka, tapos ayaw mong i-celebrate yung birthday mo. Kasi feeling mo nakakalurky, malalaman ng mga tao na may edad ka na, kahit hindi mo naman sabihin, halata naman. Huwag mo nang dayain. Kita naman kaya kasi. Kahit wala namang birthday cake at birthday candles na bibilangin, it shows in the face. Diba? Na parang hindi na ako magsa-celebrate ng 40th birthday ko or ng 25th birthday ko. Pero isipin mo, isang beses ka lang magsa-celebrate ng 25th birthday mo eh. At kailangan mong lumipas ang 365 days. Ito travel mo na naman ng 12 months before you reach that birthday again. Pero 26 ka na nun. Oo. Diba? So, hindi ka na 25. Yes. So, yun yung sinasabi natin. At isa pang
realization din doon, i-connect lang ulit natin, 'di ba sinasabi nga natin na sa ngayon yung life expectancy ng tao maiksi. Umiiksi, 'di ba? On average 75, swerte ka na kapag naka 80 ka pa. Sabi nga daw, diba? bonus. Nakaka-nervous, diba? no? Yun eh. So magkaroon tayo ng realization diyan na para kunyari 60 years old ka ngayon. 'Di ba? Sasabihin mo ayoko na mag-celebrate, ayoko na tanggapin na senior citizen ako. 'Di ba? Kailan ka pa magse-celebrate? 60 years old ka na nga ngayon. Kung ang life expectancy ng tao ay hanggang 75, so ibig sabihin meron ka na lang 15 years to live. Kaya naman pala, tama pala yung sinabi nung isa kong kaibigang pare, na kapag ka 60 ka na, dapat active ka na sa church. Kasi malapit-lapit na. Diba syempre, mag-ano ka na, magbi-build up ka ng mga plus points sa langit. Oo. Diba? Isipin mo And yun. speaking of plus points sa langit, mamaya partner, meron ako ipopost sa aking TikTok. Wow, nagtitiktok. Sample naman Gustong dyan. sumabay. Sample na yung mga gewang mo doon. Huwag mo nang kasi hindi ako gumigewang sa TikTok. Iba yung kung ano lang mga nilalagay ko dyan. Wala nga siyang hindi siya yung parang regular. Okay. Mema. And anyways, it's connected sa plus point sa langit. Merong isang pare na matinag kami sa kanyang homily. Tapos dun sa homily na yon, ang intro niya was, dun sa after ng gospel, the gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Tapos upo yung mga tao. Tapos ang sabi ni Father, ayon sa isang programa sa radyo. Diba? Una, ang kailangan daw sa buhay ay una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Gusto ko sabihin ko nandun ako noon, partner, ako yung Sisigaw ka, no? Charot! Plus points sa langit. So anyways, yun yan. Nakakatuwa, no, partner? So anyways, yun yung dapat mong isipin, sabi daw, kapag ikaw ay 60 na. Dapat daw, aktibo ka na sa church para build up ka na ng plus points sa langit kasi nga daw malapit-lapit na. Yun daw ang sinasabi. Pero wala naman, hindi naman nananakot, And wala naman ding assurance, eh. I mean, ang dami nating kwento na narinig na hindi nila ay nabot ang certain age. Yes. Diba? So, ang bottom line dito, wag ka nang mag-atubili. Kung birthday mo ngayon, i-celebrate mo, tas padala ka sa tambalan. Yan. Because you can never have that chance again. Tama. Anong assurance na magto-30 ka next year? Hindi sa nananakot. Hindi sa nananakot, pero totoo eh. Actually, wala nga assurance of later eh. Yes. Ang daming nangyayari sa buhay natin na hindi na in a split second nagbago yung life natin. Alam mo yon? Yung parang with the bat of an eyelash, yung biglaan na bago yung buhay natin. At nangyayari yan kapag tipong akala mo okay lang yung paglalakad mo, nahulog isang paa mo sa imburnal, kinailangan ka i-cast or sementohan for 3 weeks. Diba? Simple. Yung ganon. Yung mga ganyan. Pero huwag ka mag-alala kasi nga, nangyayari man yung mga negative, madami na namang nangyayari na positive. Correct. Diba? Hindi naman sa pinag-worry namin kayo. Hindi naman. No? Totoo naman yun kasi wala ngang assurance of later. There's no assurance of tomorrow. So, ang sinasabi natin, magpapansit ka na kaagad-agad. Kaya nga, pinatatagal mo pa. Luto ka na, gisa ka na ng sibuyas bawang ngayon. Correct, diba? Isa lang muna yung mga karne. Pakuluin mo na ang karne. Correct. Siguraduhin mo malambot. Yung toyo, handa na ba? You can never have this birthday again, damihan mo naman ng sahog, di ba? Ganun. Di ba kasi pag na-realize natin, oo nga, no, malapit-lapit na pala ako. Hindi sa tinatakot, i-enjoy mo kasi bawat moment eh. Correct. At hindi lang ikaw, pati yung mga tao nakapalibot sa'yo. Kung, di ba, 65 ka na ngayon at ang buhay ng isang tao ay tumatagal ang 75. Ulit-ulit, ha? Lahat, nung kanina yung 60 kinabahan. Ngayon, dinami na yung 70. Dinamit mo pa yung 65. 65, mamaya 70 na. Huwag ka nang drop ng age. Huwag ka nang age reveal. Ninenervous yung mga tao eh. Hindi, dami natin sarili natin. Baka sinasabi nila, 42. puro sila lang. 42. 42. 75 minus 42. Kanya ka na pong ano yan. Yun basta na lang ilang taon na lang. Yun na lang yung nalalabing araw natin sa mundo, sabi partner. Daw. Kung aabutin pa tayo papalarin pa tayong abutin ng 75 or higit pa. So pag na-realize ito ng mga tao nakapalibot sa atin, yung mga tao nagmamahal sa atin at sa inyo, di ba?
magkakaroon tayo ng special moment together eh. 'Di ba? Na bawat birthday celebrate natin, bawat bonding moment will make it extra special. Correct. 'Di ba mga ganoon? So, yun yung tinutumbok ng tambalan ngayon. Actually, ang layo na nga nung 75 eh. Oo, swerte mo talaga pag naka 75 ka Oo, pa. hindi ibig sabihin ang layo na. Kung halimbawa you are mag-age reveal na tayo kung 28 ka. Ang layo pa nung 75 eh. 'Di ba? Yan yung of course sinasabi mo yung life expectancy, pero sa totoo lang, 'di ba? Hindi naman natin alam kung aabot din talaga ng 75. Ang layo talaga eh. Kasi meron nga kakilala ko 30 na walay na eh. 'Di ba? Merong younger. Sabi ko nga sa iyo nung ngayon ay death anniversary ng daddy ko eh. 3 years na siyang Tegi Boom Boom. 3 years na siyang 3 years na siyang nag-rollerblade sa sa langit. Yan. Ilang taon siya nung namatay? 70 plus mga 77 ata, parang ganoon. Ako sigurado. Naka-bonus pa ng 2 years. Oo, swerte parang mo, ganun. diba? So, swerte niya. Swerte niya. So, alam mo yun, naalala ko lang nung nakwento ko na to noon, yung anak ko, tas yung pinsan niya, naglalaro sila, di ba favorite nila sa mga sementeryo? Lakad-lakad, maghabulan, di ba, daming space. Ganyan. Tas minarites nila kung kailan mga namatay. So, bumabalik sila sa amin. Alam nyo, ma'am, somebody died ng lang siya, 3 years old. Parang ganon. So, 3 years lang inabot. Tas maya bumalik, may marites na bago. Meron daw sila nakita, 2 years lang daw. Tas nagmarites ng bago, meron sila nakita, days lang. So, alam mo yun, hindi mo talaga masasabi. Tapos kinabukasan nagmarites sa'yo, mami, kinakausap ako sa cemetery. Nakakatakot. Pero ako na lang yan. nakakakita. Ay, naku, nakakatakot. Yung ibang marites na yun. Kapag ganyan yung Junakis, naku, dasal-dasal na tayo Iba na even pala. more. Diba? Pero totoo. So, today might be all we have. Yes. Diba? So, Hindi naman enjoy it, spend it ng happy. Kasi baka ito na lang yung day na meron tayo. Tama. Diba? We pray and hope na tatagal pa, pero what if hindi? Correct. Diba? Hindi naman sa nananakot. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion is brought ECS Manufacturing Corporation. ISO. Ang galing, nasakto namin yung Sakto. And GSM. DJ na DJ. Choose GSM Blue. 8:40. That time check was brought to you by Sprite. Kaya enjoy lang kung kayang, 'di ba? Although hindi naman may iwasan, may problem every day, may mga 'di ba, may mga stress talaga. Pero hangga't kakayanin na maging positibo at i-enjoy ang bawat oras na meron ka, i-enjoy mo na. Correct. Kasi alam mo, yun talaga yung sa tingin ko parang tama talaga dun sa napanood kong talk na kung lagi mong iisipin yun na baka ito na lang yung araw na meron tayo. 'Di ba? So, bakit mo isuspend siya ng nasa-stress ka, nawo-worry ka, nagalit ka, napangit ka, 'di ba? Kaya manatiling maganda sa gitna ng lahat. What if this is your last day, 'di ba? Totoo. Ganun. Correct. Ang lagi ko naisip nga yung mga nasa kalye halimbawa, yung mga may pinaglalaban. Although syempre you have your reason bakit niyo ginagawa yun, nakikipaglaban ka, nakikipagsigawan sa kalye. Na parang okay, pagod ka nasa gitna ka ng araw, but at the end of the day uuwi ka kasi eh. Oo, correct. 'Di ba? Nang isipin mo, teka, ano bang ginawa ko buong maghapon? 'Di ba? Kung ako yung nandoon, pipili ako ng isang bagay na sa tingin ko mas makikinabang ako na parang ang iniisip siguro din nila, partner, this day is all we have to. So Posible kung din. hindi ko pa ilalaban yung ipaglalaban ko, kailan pa? Posible Oo, din. Yun yung din naman, reason. yun din naman Oo. yung rason nila. Oo. Correct. May weight din naman yun. Di ba? Ako, ang bagay na lagi kong sinasabi na grateful ako, yun nga, pag-uwi din ng bahay na everybody's safe. Correct, totoo. Diba? Ano At the yun end of the eh? day, ano man yung stress na pinagdaanan mo sa labas, ang importante, pag-uwi nyo ng bahay, pare-pareho kayong safe. Your parents, di ba, your wife, your husband, your kids. Di ba? Ay, salamat, pare-pareho tayong safe na matutulog na yun. Tama. Kaya blessing yun eh. Yung nakarating ka na, yung blessing ang gumising, so mula pagising sa umaga, it's a blessing. Kasi may mga ibang tao, hindi na nila natawid yung gabi. Yes. Hindi na sila umabot ng morning. Pero gumising ka pa, ginising ka pa ni Lord. So, enjoy mo to. This is a gift. Today is a gift. 'Di ba? That's why it's called the present. Ang luma, Hallmark card.
Today is a gift, that's why it's called the present. Totoo naman din. It may sound like a Hallmark card or a quotable quote thing, pero totoo naman eh. Kaya isa siyang regalo. At yung makarating ka ng safe sa opisina, blessing din yan. Kasi ang dami pwedeng mangyari sa kalsada eh, pero hindi nangyari. Totoo. Diba? At ganun din nung nakauwi ka, katulad ng sinasabi ni partner, that you're all safe, you're all healthy, yung ganun. And yung being healthy, Kabisyo, it's really, truly a blessing. Sometimes, maisip natin, ang swerte ng mga ibang mga tao, ang dami nilang pera. Pero maswerte yung mga taong walang sakit. Yun talaga yung katotohanan. Kasi yung sakit, uubusin niya yung pera mo. Totoo. Uubusin niya talaga yan. Kaya yung fact that wala kang sakit, blessing din yan. Maraming blessings. At isang blessing partner, blessing na nagse-celebrate ng birthday today. Batiin na natin ang happy birthday! Inaanak natin to partner si Aisel Batalier. Uy, sabi ng kanyang tatay na si Kuya Tonton, enjoy sa Boracay. Dalaga na talaga, hindi na reregaluhan. Hindi na pwede kasi nagbo-Boracay na. Ganyan. Baka naka-two-piece na yan ngayon doon. Ay, naku, two-piece na ba? Magtutupis ba to, Kuya Tonton? Papayagan mo? Magandang babae yan. Oo diba? nga. Artista, kamukha nga ni Liza Soberano. Oo, hindi. diba? Morena Beauty. Sinong artista? Yun yung nanay ni Darna. Si Isa Calzado. Diba? O taray. O, diba? Ang ganda pang Miss Universe. Correct. Tapos magtutupis sa Boracay. Naku, baka Kuya Ton, handa ka na ba? Na ma-discover siya. Happy birthday, Aisel! Happy birthday! Sinong kasama ni Aisel doon? Sinong kasama? Ay, naku, Kuya Tons, may jowa yun doong imimit. Hindi mo alam. Gumawa ng kwenta! May jowa talaga naghihintayan doon. Sa halip na natuwa yung tatay na nag-birthday, biglang kinabahan. Kasi kung ako kung ako nyari, di ba, kunyari, ako nanay o kaya tatay, sino mo kasama mo doon? Ay, diba? ganun. Anong gagawin ninyo? Yan. Strict the parents pala. Yung gagawin mong paraning yung nanay at tatay. Nakakaloka. Kanina bago siya magpabate, ayos naman siya partner eh. Pinag-overthink natin. Madami na ba tao sa Bora? I guess so. Oo. Parang normal na ulit. Normal naman na dito eh. So, normal na lahat. Yan ang aking general feeling. Sabi ni Noni Zurbano, pray madalas para pasalamatan ng Lord sa lahat na natatanggap na blessings. Lucille Salapang says, Miss Nicole and Chris, pabati naman ang ate ko, birthday niya ngayon, nasa US po siya ngayon. Ayan naman, ikaw Lucy, lagi kang nagme-message sa amin araw-araw, hindi ka na natuto. Ano pangalan ng ate mo? Ano ba? Ikaw talaga. Jeg Biray, pabati po. Birthday ko today, watching from Tarlac City. Happy birthday, Jeg! Birthday! J.A. Alvis says, totoo ang sinabi nyo, kaya iwas-iwasan ang pagtatampo at pag-overthink. Kasi sayang ang pagkakataon na pwedeng i-enjoy ng may ngiti sa labi. Tama. Yung overthinking na yan talaga ang may likha ng lahat ng mga stress in life. Yan. Sabi ni Alan Puzon, these past years, hindi ko masyado sineselebrate ang birthday ko. Na-realize ko na kailangan ko rin i-celebrate yung life ko in my birthday. Moving forward, I'll make sure na maging memorable ang birthday ko. Celebrate it with family and friends. Yes. So, diba? Do it. It's not too late. It's not late. Tama naman to si Bastil Julio. Ang perspektibo ko, bakit need pang paabuti ng 60 years old bago maging active sa church at mapalapit kay God? Kung wala kang katiyakan na mabubuhay ka pa bukas. Tama. Yun yung sinasabi din natin. At alam yun, laging sinasabi lang, natatandaan ko lang yung sinabi ni Father to encourage yung mga seniors. Anong pangalan ni Father? Father Alan sa Monte. Alan. Oo. Ano pangalan ng pari nag-humili ng Ay, hindi ko sure. Pero ito siya pa po. Actually, hindi lang yan yung isang beses hindi naman siya first time. Marami tayong tambalanistang pare. Maraming actually, beses na nag-humili si Father tapos kinikwento nila yung tambalan. Praise to you. Parang Our Lady of Naval Cubao? Hindi ako sure. Ayon po sa isang programa sa radyo, ito Ba't raw sila ang yung mga dapat tandaan sa buhay. Ba't nung siya nagsabi parang maganda? Magdasal ka para mabuhay ka. At pangalawa, mag-toothbrush ka
para mabuhay naman ang Reverend Father Noel Christopher Castor. Ayun pala yun. Oo. Reverend Father... Ano yan? Noel Christopher Castor. Ayun Yan. pala, si Father Baka Noel. sa ano sa ano nyo yan, sa inyong parokya. Ayan, pakihay nyo kami sa kanya. Pakihay nyo po sa kanya at pakisabi po sa kanya, thank you. Our Lady of the Rosary La Naval de Manila. Hindi ko alam kung saan po yun. Yarn. Alam mo, yan na naman yung mga nakakalito, yung sasabihin natin, today is all we have, so dapat pa ba mag-prepare para sa future? Kung today is all we have, di ba? Yan na naman eh. Yan na naman yung anggulo eh. So kung today is all we have, dapat pa bang mag-prepare sa future? Ang sagot siya, oo naman. Oo naman, kasi baka naman hindi lang today is all you have. Baka naman din mas matagal pa yung yung mga days na ibibigay sa iyo. So, syempre dapat paghandaan mo rin 'yon. Pabati po dito sa Registration Center Basay Samar. Mga kasama ko po si Rodalyn, Jesseline na nakapasa sa Civil Service Exam. Congratulations kay Marlita at Charlie, galing kay Mark Moreto. Aldi Galario says, always find joy in everything you do, kahit stress na stress at hopeless ka na. Ang hirap lang talaga, sa totoo lang, if when you're in the middle of stress, ang hirap hanapin nun eh. Pero let's practice and do our best. Redson says, birthday din ng kapatid ko na si Jocel Mendoza. 30 na siya tambalan. Yan. Boss Jamie, good morning. Sabi niya, congratulate my sister Anna. She passed the board for nurses here in the US. Congratulations to your sister Anna. Congrats. Sister natin yan eh. Alam mo na. Oo, pag mga achiever. Yan. Natin yan. Connected yan sa atin. Yan. Belated happiest birthday sa bunso kong si Aith Caleb, galing kay Marvin John. Pabati naman ng kaibigan ko na birthday niya today. Happy birthday, Lohon Dohon. Lohon Dohon. Got my sanity back today. Love you, tambalan, sabi ni Dinah Pate. Sorry na, nag-a-adjust kami kasi sa bagong may bago po kasi kaming software. So kaya nag-adjust ng oras yung tambalan. Mahanap nyo din kami. Nasa block kami ng 8:20 instead of 8 o'clock. So na-move lang kami ng ilang minutes actually. So magpalit na rin kayo. Oo. Sa office. Yan, tama. Exodus 14:14, sabi ng isang tambalanisa. Ano daw yung Exodus 14:14? Ayun nasa unang-una siya. The Lord will fight for you. Oy, ang ganda ng message. You need only to be still. Oy, ang ganda. Pala yun. Ganda nito. Para hindi ka na mag-worry. Hold on ka na lang. Ano ulit yun? Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You only need to be still. Diba? Sabihin mo mga basher, pasok. Yan. Because the Lord will fight for me. Yan. May kakampi kami. Ganon. May kakampi tayo. Alam mo, kapag tayo po ay nagdadasal, idasal po natin yan. Lagi nating sasabihin na Lord, ipakita niyo po kung gaano kayo kalaki. Yan, 'di ba? Ako nung pinagdadasal ko yung anak ko noon na nasa ospital siya, yun yung lagi kong sinasabi. Lord, pakita mo naman kung gaano ka-grand. Kung paanong nung na-create mo yung universe, ginawa mo yung iba't ibang galaxy, ginawa mo yung mga tao at alam mo yung kwento ng bawat tao, ipakita mo kung gaano kang ganyan kakalaki. 'Di ba? So maganda 'yan. The Lord will fight for you. You only need to be still. Ang galing ng I need not fear anymore. Yan. Ang galing ng life, no? Ang galing ng buhay ng tao. Para hindi siya
hindi siya structured na pagising mo sa umaga, ulit-ulit. Oo, maaaring ulit-ulit kasi routine yung work mo. Or yung gagawin mo kasi syempre ganun. Pero may iba din eh. May ibang color. Kumbaga sa pagkain, may ibang lasa naman today. Depende sa'yo kung paano mo siya pasasarapin. Correct. Kaya nga yun yung sinasabi nung dun sa TED Talks na napanood ko kanina na parang you can never see this day ever again in the same way. Yun. Pwede mong sabihin na pare-parehong adobo. Kagagawan mo yun, pwede naman. Pero yung adobo ngayon, pwede mo namang iba-ibahin yung lasa eh. Medyo manamis-namis ngayon. Bukas maalat naman. Bukas medyo maanghang. Mga ganon. Diba? Correct. Bukas chicken. Mamaya pork. Sunod na bukas chicken pork. Diba? Kung wala talagang pangsangkap, adobong sibuyas, pwede naman. Sarap yun eh. Basta toyo lang pwede na. Ayos na. Pakuloan mo yung toyo. Correct. Isa-isahin mo na yung sangkap. Umpisa mo sa sibuyas. Diba? Ganyan. In other words, ang galing lang ng araw-araw na binibigay sa atin. So, dapat i-maximize natin yon. Diba? Use it well. Correct. Sabi ni Matsumisha Mary Rose, yung biyanan ko namatay ng 96 years old. Wala ka sa lola ko. Yung lola ko 99. Namatay? Namatay yung lola ko 99. Diba? Sipin mo yun, no? Ito talaga yung literal na wala ka sa lola ko. No? Oo. Sulit. Anong kinamatay niya? Ano na lang, old age. Hindi na lang, wala naman sakit Mahina yun eh. na. Lakas lang uminom nun eh. Kaya naniniwala kami na pampalakas talaga inom. May ganun din. Ba't may ganun? Sabi ni Jessa Grace, 75 years old, less yung age ko na 28, less 5 kung CS ka. Ganun ba? Pag may less 5 pag CS, saan galing? May dagdag pa lang. CS minus 5 agad. Oo, may minus 5 pag CS. Hindi lahat pilit yung maging normal. Kaya sayang yung 5 years. Kumatik yun kung kiniklaim mo na Hindi lang yung sayang yung yung babayaran, di ba? Sayang pala yung 5 years. Na mabubuhay mo. Ngayon ko lang narinig yung less 5 kung CS ka. Saan galing yan? Ewan ko. Sabi niya, Diyos ko, malapit-lapit na kinabahan. Kami din kinabahan. Kahit di naman ako CS. Ko lang narinig yun. Sabi ng tapos isa. Tapos paano kunyari, addict pa. Less 10 daw yun, less 10. Less 10 pag addict. Oo. Kapag ka may, hindi. Pag masamang damo, plus 10 eh. Kasi sabi daw nila, di ba, ang masamang damo ay matagal mamatay. Bakit daw? Kasi hanggat nabubuhay ka, binibigyan ka ng chance na magbago. Yun daw, parang on a positive note, yun yung ibig sabihin na kaya matagal mamatay yung mga masasamang damo kasi nga, mas binibigyan sila ng chance na magbago sila. Ganon. Pero hindi ba mas nakakatakot yun kasi the moment na magbago ka, baka kunin ka na. Ayun, okay na to, yun bumalik lang. na to. Ayun lang, yun lamang. Kaya yung iba nananatiling masama. Natatakot silang kunin. Nakakalurky. Nakakalito na. Tapos yung mga daw, 'di ba? Yung mga lagi nagpapaambon, minus 2 months yun. Oo, naku, yun daw ang sinasabi. Kapag ka grabe daw uminom, kapag every Saturday nagiinom. Minus 6 months. 6 months din. Ako, teka, ma-compute na nga. Nakakatawa pag CS kan minus 5 years. Saan galing yung minus 5? Grabe issues. Kung bihira kang maligo, mali mo minus 30 minutes yun sa buhay natin. Kung halimbawa, lagi ka masungit. Isa pa yun. Minus 2 days. Sana may ganung computation, no? Para alam natin yung gagawin natin. Kaya lang, wala Hindi natin alam Sobrang death comes like a thief in the night. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin mapapaghandaan. May pagpa-plus minus ka na lang para umaba yung buhay mo. Kung gusto mo pa-exi, hindi bala ka, plus minus ka rin. Kaya nga. Kung gusto mo madagdagan, edi gagawa ka ulit ng plus minus. Truth. Sana ganon, di ba? Sabi, ito na si Lucille Salapang. Ang kanyang ate ay si Myra Salapang Duncan. Taray, porque nasa US, naman. Duncan na. Ayan, Myra Salapang Duncan. Enjoy your special day in the US. Pa-Cadbury ka naman dyan. Correct. Cadbury, dami dito. Sabi ni Inre, ito lagi ko itong iniisip, tama. Legit tong kanyang comment. Inre and the diva, sorry, says, have you ever wondered paano ka humihinga? Paano kang nakakaramdam at paano ka naging ikaw?
Like, paano ka nag-exist? Ako palagi, tas lagi ako na-amaze. Ako din Diba? palagi. Pag iniisip ko yun, yung parang, how? Alam mo yun, paano yun nangyari? Anong yun? Parang, ha? Diba? Paano pag tumigil na lang yung tibok ng puso mo? Ang galing, Oo, diba? tsaka paano pag tumigil nga yung tubok ng puso mo? Ano yung kasunod nun? Pero syempre ayoko namang malaman, Ayaw naman nating malaman. Pero sa Truly, diba? Sa Truly, it's amazing Totoo naman yung, syempre may science behind it. Paano ka humihinga? O syempre, alam na natin yan. Meron tayong iba't ibang system sa ating katawan. But it's just so amazing na dyan nakalagay yung heart. Dito nakalagay yung pancreas, diba? Na may lungs, na may blood vessels, may arteries at ibang arteries sa veins, diba? And to think of all those things, talaga, it's really amazing. And it all boils down to, it all goes back to, sinong gumawa nito? We have an amazing God. Yan, diba? Totoo yun. Tsaka pag na-realize mo kung gaano ka-amazing yung human body, diba? I-value mo siya Hindi mo siya i-waste. Meaning, hindi mo pababayaan yung sarili mo. Parang ang galing buo yung kamay ko, ingatan ko to. Diba? Ibig sabihin, normal pa ako nag-iisip ngayon, ingatan ko to. Nakakahinga ako ng maluwag, ingatan ko to. True. Kasi yan sobrang laking blessing na nakaka-amaze. Correct. So, huwag mong sasayangin. Tama. Diba? Huwag mong abusuhin. Yes, payo sa sarili. Yes. Kausap ang sarili. Oo, yan. Ganun lang. Arthur Isla says, pabati naman sa Tambalanisa kong friend na magsisimula na ng new life sa Australia. Si Abigail Esguero Fernando. May isang box na alay siya pagbalik ng Pinas. Naku, matagal pa yun. Nag-uumpisa pa lang siya sa Australia. Hindi naman natin sure kung magiging successful. So, Neg. Yung alam mo, kaibigan mo, mo na. Yung kaibigan mo. Tsaka malamig naman doon. Lalo na kung rayong mahina. Hindi naman talaga tayo sure dyan. kung magtatagal siya. Nakakaloka. Oo. Ubuhin ka pa naman. Diba? It's Alamig Carpe dyan. Diem, seize the day. Oo, kasi pinag-aralan namin yan sa high school. Twinning po kayo, Miss Nicole, ni Sir Chris. Yeah, may ganap kami today. Ti-TikTok kami. Mag-ano kami, ti-TikTok. Nag-TikTok. Nag-TikTok ba? Pakibati naman po ang mga sower ng Echo Pack na lagi po nakikinig sa Tambalan, sabi ni Marilyn Rosales. Thank you. Shout out kay Verdant, from Verdant, Parañaque, si May Saul. Shout out Archie Ranin from GMA Cavite. Sa Santo Domingo yon, Miss Nicole Ayala, magpifiesta po sila sa October 8. Okay. Si Father. Congratulations po sa mga nakapasa sa civil service exam. Fans kan tayo, partner. G. Oo, G. Meron pa tayong 630,000 live viewers. Kaya naman tayo ay fan scan. Kaya Manila, scan mo na! Eto na mga kabisyo, papakita na namin ang QR code ng Love Radio Manila. This is the QR code for a chance to win 2,500 pesos! Gusto mo ba ng 2.5, kabisyo? 2.5. Malay mo, swerte ka ngayong araw na ito at sa'yo mapupunta ang 2,500 pesos. Simple lang naman ang gagawin mo. Itapat ang camera ng cellphone mo sa bilog na nakikita mo sa screen. Yan yung QR code ng Love Radio Manila. Yan. Tapos, meron link yan. Malalaman mo na scan mo siya ng tama kasi may mag-a-appear na parang site or link. Tapos yung link na yun, i-click mo. Pag click mo, may mga sasagutin ka lang na tanong. May sasagutin kasi isang tanong lang naman. Kapag kami nakita mo 5 yung tanong, ay baka iba yan. Iba yan pinuntahan mo. Baka may exam dyan. Umalis ka na dyan. 1 question lang. What is the question for today?
Sa watawat ng Pilipinas, anong kulay ang dapat na nasa ibabaw? Letter A. Pula. Letter B. Asul. Or letter C. Violet. Ayan. Napakadali lang po mga kabisyo. Kaya naman, iscan ang QR code. Sagutin ang tanong with your name and contact details. Again, for a chance to win 2,500 pesos. Sa programa ni Lala Banderas mamaya, i-achieve na natin yan. Achieve na yung pag-announce ng ating fan scan winner. Okay, dogs? Good luck sa inyo. Good luck! O siya, salamat po mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Mamayang anong oras, partner? 9:20? 9:80 o 9:20. 9:20. 9:20 mga kabisyo. Isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Bornay. See you later! Bye! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Totoo pala, partner, na kapag wala kang pera, matamlay ka, no? Oo naman. Ako hindi. Hindi totoo. Hindi totoo kasi hindi ka lang matamlay. Minsan mainit ang ulo mo, masungit ka, lagi kang galit at pangit kapag wala kang pera. Tingnan mo yung mga taong may pera, partner. Parang biglang ang gwapo. Alam mo yung parang... Oo, may chance magpapogit, magpaganda. Oo, correct. Ay, nako. Ako matamlay ako ngayon eh. Bakit walang pera? Walang pera. Halata talaga ako. Madaling makita ang mga senyales sa akin kapag wala akong pera. Una, matamlay ako. Oo, pero yung itsura, wala namang pinagbago yun. Kasi kung itsura ko kahapon, yun din yung itsura ko ngayon. Oo, consistent ako doon. No? Oo, wala. Ganun pa rin naman, oo. Oo, pero yun lang talaga, sobrang tamlay ko kapag wala akong pera. Ewan ko bakit ganun, no? Sobrang iba yung nagagawa talaga ng pera sa buhay ng tao. Yung tipo na gumaganda yung araw mo pag nakareceive ka ng magandang balita na may magbabayad sa'yo. Diba? Tapos umaaliwalas yung mukha mo, gumaganda yung mood mo kapag nalaman mo na may darating na pera o cheque sa'yo. Diba? Iba yung nagagawa ng pera sa buhay ng tao. Pero sabi daw nila, partner, hindi daw yun ang pinaka-importante sa buhay. Talaga diba? ba? Pero, hindi, plastic lang yung mga nagsasabi ng ganun. Huwag nyo kaming inaano. Kung ayaw nyo ng pera, bigay nyo sa amin. Di ba? Tama. Huwag tayong etsyosera lahat, di ba? No? Oo. Money can buy happiness, taray. Di ba? Nawala na yung values. Hindi. Pero, kung iisipin mo talaga, no, parang, for people, some people, they will say na pera lang yan, kikitain lang yan. Totoo din naman yun, actually. Kikitain mo rin yan. I mean, ang pera, pwedeng dumating, pwedeng hindi. Tama. Pwedeng kitain, pwede ring mawala. 'Di ba? At ngayong panahon ng pandemya na nakita natin yan lahat eh, 'di ba, na yung mga dating maayos yung negosyo, yung maayos yung flow, maayos yung takbo, isang araw biglang nawala lahat. Oo, totoo. Nawala lahat. Totoo yan. Oo, bigla naglaho. Kasi ganun yun eh. Maglalaho talaga. Yung ganun. Kaya sinasabi nila na money is not the most important thing. Kasi madaming mas importante talaga mga bagay. Yun naman din talaga ang katotohanan. Kasi ito yung dyan, partner eh. Pansinin mo, sige, wait lang. Machichismis ako ng kaibigan na naman. Machichismis na naman ako ng kaibigan. Ka na naman. Sige. Oo, blind kaya, item. Oo, blind item. Kaya ang ending part, wala na akong friends. Kasi pag naririnig nila ako, tapos alam nila sila yun, di ba? Nagagalit sila. Charot. Di ba? Kahit blind item naman talaga. Anyway. So, meron akong kaibigan, partner. Sobrang yaman. Siyempre, yan yung mga kinakaibigan ko kasi alam na sa panahon ng pangangailangan may makakalabit. So, anyways, yan. So, sobrang yaman. Tapos, basta hindi issue sa kanya yung pera.
halimbawa tayo, partner, issue sa atin kung saan tayo kakain. Kasi, iisipin natin yung kung magkano magiging hatian, yung mga ganon. Tama, oo, nagkukwenta pa tayo. Di ba, magkakasya ba yung budget ko ngayon? Kung kakain tayo sa ganitong restaurant, di ba? Yung mga mayayaman, wala eh. Kahit saan tayo kumain, okay lang. Ilan yung sama natin, okay lang. Oo, yun. Wala talaga siyang, wala talaga siyang pakialam. Tapos ito yung kakilala ko, partner, na sa sobrang yaman, yung mga, yung mga display nila sa bahay, talaga merong mga chunks of gold. May mga streaks of real gold. Ganon yung... Saan ba yung bahay nila? Sama mo nga ako. Sama mo ko minsan. Kaya kung hindi mo naman ako pwedeng isama, bibigyan na lang kita ng tip paano mababawasan yung mga display nila sa bahay. Ito na nga nangyari. Bawal na ako doon. So, alam mo na kung bakit. So, gusto na-background check ka na nila. Gusto man kitang dalhin doon, partner. Bawal na ako doon. So, anyways, basta mayaman. Ganyan. Pero, hindi talaga siya totally happy. Bakit? Siyempre, kaakibat kasi ng kayamanan, yung responsibility. Malamang kaya ka mayaman kasi may kumpanya kang malaki. Tama. At ikaw ay merong kumpanyang malaki, ibig sabihin nun ay ang laki ng responsibility mo. Diba? Ang dami mong intindihin, ang dami mong mga concerns, diba? Sobrang, basta ang daming issues na kailangan mong pakinggan at harapin everyday, diba? Yung ganon. So, ganon yung parents niya. Sa sobrang yaman nila, syempre, mayaman yung malaki yung mga kumpanyang hinahawakan to the point na lagi silang walang oras. Lagi silang kasi dahil ang business walang oras, 'di ba, partner? Anytime pwede, 'di ba? So, 'yun, yung ganon. So, lagi walang oras. Kaya ang ending parang hindi niya masyado na-feel yung presence, yung ng family, yung mga ganon. So, malungkot siya. Correct. So, malungkot yun, siya ganon. Kasi sabi nga nila, so, yun, hindi siya talaga parang money is not the end all. Yes, agree ako doon. So kasi 'di ba may mga aminin natin talagang minsan yung mindset natin na ang akala natin makapagpapasaya sa atin ang pagkakaroon marami pera. Totoo naman at some point, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay pera yung magpapasayo. Kagaya ng binigay na sample ni partner kasi may mga kakilala din tayo. May mga kakilala din ako na gano'n. Parang pagtitingnan mo sila, ang yaman-yaman naman nila, nakakapunta sila sa lugar na gusto nilang puntahan, nabibili nila yung gusto nilang bilhin, mamahalin ng damit, magagara ang sasakyan, ang ganda ng bahay, the aircon ng kwarto. Pero minsan, pag nakausap mo, parang mas marami silang problema kesa sa akin. Sabi ko, bakit gano'n, di ba? So, yun talaga, hindi talaga basehan na maging masaya magiging masaya ang isang tao sa pagkakaroon ng maraming pera. Hanggang ngayon ba, partner, gigil na gigil ka pa rin magkaroon ng pera o medyo nabago na yung perspective mo doon na parang, sige, tanggapin ko na ito na lang yung pera ko, 10,000. Diba? At, wow, dami mo naman pera. May 10,000 ka. Putang naman. At kaya kong maging masaya sa 10,000 na meron ako. Yung mga ganun tipo. Unlike dati, sobrang gigil na gigil tayo magkaroon ng pera. Yung tipong kahit wala ng tulog, diba? Talagang mag-host ka, hahanap ka ng event, lahat ng mga invitation sa'yo, pumuntahan mo kasi sayang yung karakitan. Ultimo 5,000, 1,000, papatulan mo. Kasi ganun ka kagigil sa pera. Pero ngayon ba nabago na yung perspective mo? Wait, magsisinungaling o hindi? Magsisinungaling o hindi? Hindi eh. Gigil ka pa rin. Ambisyosa pa rin ako eh. Hindi, siguro partner, paano ba? Baka kasi ang tao ay insatiable. Parang, although, ang naano ko naman, ang na-establish ko sa sarili ko, partner, is that lahat na nangyari sa buhay natin ay may dahilan. So kung mawalan ka ng pera at this point in your life, may dahilan kung bakit. Kung may pera ka na medyo madami at extra, may dahilan din kung bakit. So parang ang na-establish ko lang din sa isip ko is wag na lang ako masyado mag-worry kasi nga ang pera pwedeng dumating, pwedeng hindi. Ganon. Parang ganon. Pero syempre, taranta pa rin talaga ako kapag wala. Kasi, ang daming siguro kasi partner, di ba, as you earn a little more, yung responsibilities mo become more also eh. So, yes. Halimbawa,
dati naman, partner, masaya na tayo sa karag-karag natin sa sakyan. Hindi na tayo kaya, naghahangad diba, ng masaya so naman tayo much. nagko-commute dati, Diba? diba? Correct. Sumasakay ng Sige. jeep, pumapara ng taxi, diba, humahabol ng FX. Mga ganun tipo, masaya naman tayo, pero bakit nung nagkaroon ka ng sasakyan? Pero namamroblema ka pa rin. Diba? Na parang minsan, Sige, wag kulang na pa yung tayong 10,000 mo, nagkaroon ka ng 50,000, feeling mo, kulang pa rin. Minsan, Correct. nagka-TF ka ng 100,000, parang problemado ka pa rin. Oo, Diba? parang ganun. Bakit? Bakit ganun? Kasi dati may mga TF natin ang liliit lang, pero parang... Oo, kape ka nga lang, masahe ka nga lang, sulit ka na Oh, eh. partner, 1 kilong bigas. 1 kilong bigas, 'di ba? Pwede na, Ayos tanggap na, di ba? Oo, correct. Oo. Isang bilaong biko. Pwede na 'yan, 'di ba? Ang eksena lang parang ewan ko ba, siguro kasi nga kapag ka nag-i-improve nga yung buhay, nag-i-improve din yung lifestyle. Hindi ko Yes, nga alam agree. kung kasalanan ba yon or hindi naman. Kasi syempre, gusto mo ring, sabi nga ng isa nating kaibigan, isa nating tambalanisa and an avid fan of Love Radio, si Dennis Guevara of LA. Ayan. Yes, taga hi, US, Dennis. Ayan. Hello, Dennis. Sabi niya nga, 'di ba, because you work so hard, you deserve nice things. And I like nice things, partner. Mahilig ako sa nice things. Wala pa akong pera dati, mahilig na ako sa things. So ano na talaga ako, mahilig na ako sa mga gamit. Materialistic, mga ganun, ambisyosa. Bakit ganun? Pag English parang ang ganda nung Tagalog version, parang ang saklap na. Hindi, bata pa lang ako, partner, mahilig na ako sa gamit. Hindi ko nga makakalimutan yung kaibigan ko na no minsan na nagkita-kits kami sa Greenbelt. Wala akong pera nito, partner, parang mga 4th year high school. Pero bumili ko ng lip gloss na sobrang tingkad talaga ng kulay. Parang gusto ko, yun yung lip gloss ko. Nung pagdating ko, nagulat sila lahat, parang nakakagulat. ang punta ko, partner, wala pa akong pera dati. Tapos nag-lip gloss ka. Oo. Alam mo yun, wala ka na nga pera, yung kakarumpot na pera mo, ibibili mo pa na nakakagulat na lip gloss. Ganun ako mahilig sa mga gamit. Mahilig talaga ako sa gamit. Kaya nga, pag nag-uusap kami mag-asawa na parang, kaya ba nating mag-let go na maraming bag? Ako, partner, every night, naglilinis ako ng closet. Every night, meron akong tinatanggal dyan. Pero hindi nauubos yung laman. Parang hindi na babawasan yung gamit sa loob ng cabinet mo, no? Promise, hindi Baka talaga. niloloko mo lang sarili mo, kunyari nagtatapon ka, pero hindi naman, nililipat-lipat mo lang. Walang magawa. Nililipat-lipat na Bored pala. ako, teka, maglilinis ako ng cabinet ko, pero hindi naman talaga tinatanggal ko, di naglilipat-lipat lang. Pinaglalaroan yung sarili. So, ibig ko sabihin, partner, parang noon pa man mahilig na ako sa mga gamit. Ang tawag sa akin ng nanay ko dati pa, ang daming abubot girl. Oo, kasi ang dami kong ang tawag ng mami ko sa akin, si mama, ang daming bukol-bukol. Kasi yung bag ko, partner, bukol-bukol siya naman kung ano-ano mga gamit. As in, puno-puno siya naman kung anik-anik na mga gamit. Ganon. Oo, may platito dyan, ninakaw pala, no? May tray ng Jollibee. yung mga galing sa fast food. Yung hindi napigilan nakakatihan, inuwi pati ang tray. May samag na nakaw pala. So, ang punto ko, parang noon pa man gano'n na ako. So, what more nung medyo nagkaroon ng income. So, mahilig Tama. ako sa nice things. And na-discover ko din na maraming nice things na expensive. So, kaya ang punto ko dito, ang punto namin dito, parang kahit na lumalaki yung pera mo, lumalaki din yung expenses mo kasi nagbabago ka din ng lifestyle. Tama ka, sabi mo kanina, Tama. partner. Dati, okay ka na, sapat na sa'yo nagko-commute. Totoo naman ako, partner, kaya, naka-high heels diba? ako, nagko-commute. Totoo yun, kasi parang commute is life. Kayang-kaya kong tumakbo at maghabol ng FX o kaya ng jeep kahit naka 4 inches akong heels. At masaya na ako doon. Tapos na-realize natin, partner, bibili tayong sasakyan. So, yung sasakyan na una natin binili, di ba, talaga naman, karag-karag talagang bonggang-bongga. Oo. Akala natin, masaya na tayo doon, ang dami na narating na racket noon, ang dami ng
Tama, ang dami mo ng lalaking isinakay doon, di ba? Yeah. Ang dami na narating. Ang Pero dami ng lagkit sa upuan noon. ikaw yon, hindi ako. Kasi Ako, ikaw yung unang nagkaroon ng kotse at nung pinasakay mo doon, yun agad ang unang napansin ko. Partner, lagi ko natatapon yung iced tea ko eh. Grabe ka. Iced tea diba? talaga? Ba't nung inamoy ko iba yung amoy? Ewan ko sa'yo. Diba? So nung nagkaroon ka na sa akin, ako partner, akala ko dati parang yung Kia Pride ko na pink, parang ito na yun si Girl Lalo yung pangalan nun. Parang tama, this is the end all. Ito na, ang init-init sa loob. Oo, yung init niya. Ang init niya, pero ang bilis niya, laki-laki ka ng tambucho nun. Ito, parang laki-laki ng tambucho nun. At tas, member pa ako ng car club. So, parang feeling ko, na yun, ito na yung ultimate sasakyan. Tapos, na-realize ko, maliit na siya para sa akin. Tapos, yun nga, lagi ako nasisiraan. Tapos, pinalitan ko ng second hand ulit na, Vitara, 'di ba? So tapos marirealize mo hindi pa pala 'yon. Meron pa pala, pwede pa ka pa palang bumili ng vapor. Yes, nagbapor sa EDSA, nakabapor. Parang tang sa EDSA nakabapor. Hindi ang point ko. Oo, ang point lang talaga dito is talagang nagbabago. Pero hindi naman yun yung end all. There are times na kahit na babalik tayo dun sa kaibigan ko na kahit na merong may pera, hindi siya laging yun ang happiness. Kasi Totoo 'di ba yan. kahit may pera ka, tas broken-hearted ka, mas nangingibabaw yung broken-heartedness eh. Bakit? Kung may pera ka at broken-hearted ka, ang edge mo lang doon, may pang-inom ka, may pang-punta ka ng bar, may pang-libre ka ng mga kaibigan makikinig sa mga worries mo at mga woes mo at mga kemerut mo, 'di ba? Yun yung edge mo. Pero otherwise, the pain of the heartbreak is the same sa walang pera, 'di ba? At nakikita natin 'yan at tayo din mismo na experience natin 'yan na kapag ka heartbreak, family problem, 'di ba? Mas matitindi yung mga problemang yun kaysa sa problemang pera kasi nga ang problema come and go. Ang pera come and go, ganun. Totoo yan. Sobrang agree kasi ako din nga parang as we age partner nagre-reflect tayo sa buhay. Na come to think of it, no. Nung panahon na tayo walang pera, masaya din naman tayo no. At nung or earning tayo ngayon, pagpalagay, 'di ba, kumikita tayo paminsan-minsan, pero same problem pa rin yun na nag-occur 'Di ba? Na parang ito yung problem na paulit-ulit pagdating sa problema sa pamilya, ganoon pa rin naman, hindi naman nabago. Nung nagkaroon ako ng pera, may problema pa rin sa pamilya. Nung nagkaroon ng pera, may problema pa rin sa relationship. Yung mga ganun, so wala na bago. Kumbaga, isang aspeto lang talaga ng buhay yung naayos ng pera. And doon nga, sabi ko, pag nag-reflect ako, masaya pa rin naman ako doon sa panahon pagbabalikan ko na kasama ko pa rin yung mga jologs kong kaibigan, yung simple lang yung pupuntahan naming lugar, simple lang yung usapan, mga ganong tipo. And totoo yun minsan kasi gigil tayong magkaroon ng maraming pera, mga kaibigan. Pero pag nagkaroon ka pala ng maraming pera, hindi pala natatapos ang problema. At yun yung gusto namin puntuhin. Huwag nating isipin na yung mga taong mapepera, di ba? Yung mga taong may pera ngayon, wala silang problema. Pag nakausap mo pala ang mga taong ito, di ba? Minsan iisipin mo, mas malaki pala yung responsibilidad nila. At pag mas malaking responsibilidad nila, mas malaki pala yung problema nila. Di ba? Kaya totoo sinasabi ng mga tao, mas simpleng buhay, mas less complicated. 'Di ba? I mean, mas simpleng buhay, mas masaya kasi it's less complicated. Correct. 'Di ba? Parang Naniniwala katulad ako doon. Oo, madaming examples niyan. Isa pang example niyan. Dati, sapat na sa inyo na kapag ka merong may birthday, 'di ba, may cake, may spaghetti, may pansit, o kaya basta may inom, 'di ba? Ngayon, hindi. Iisipin mo pa saan ang venue, ano ang theme, 'di ba? May mga ganun ng kemerut Samantala dati, maitawid, ayos na. Anyways, total pare-parehas lang naman tayo mabubusog, 'di ba? Yung mga ganun. So, correct. Video ka nga lang sa loob ng bahay ninyo, masaya na kayo dati. Ngayon, hindi. Maghahanap ka ng magandang hotel, sino supplier mo, magandang sound system, sinong special guest artist mo, halimbawa, sinong kukunin mong host. Pag iniisip mo pala to, parang ang dami ko na palang isipin, ang dami ko ng responsibilities. At pag hindi mo na meet itong lahat na ginusto mo, madidisappoint ka. Diba? Magiging cause din ng problem. So, again, bottom line na pinag-uusapan natin dito, mga kaibigan, huwag tayo mainggit sa may pera. Yun lang talaga. Oo. Pero kaplastikan din naman yung hindi tayo naiinggit sa may pera. Pero sinasabi
sabi lang natin, wag mong isipin na kung sino lang ang may pera, sila lang yung masaya. Kasi hindi lahat na may pera ay masaya, 'di ba? So wag mong isipin na yung mga may pera lang ang masaya. Kasi minsan, kung tutuusin, kung sino pa yung mas simple ang buhay, yung pa din ang mas masaya. Totoo. Yun. Ikaw, no, nung alam mo, first impression ko sa'yo nun, partner, ikaw ang pera-pera mong tao. Nung una kita ba? nakilala. Oo, kasi pero iba yung forma mo, tsaka iba yung kaartehan mo talaga nun. Diba? Kasi partner, mahilig nga ako sa gamit. So kunyari, nung una mo ko nakilala, partner, nakita mo ko naka-red akong blazer. Pero hindi mahal yun. Hindi mahal yun. Kung hindi man mahal yun, partner, bigay yun sa akin ng kaibigan. Kasi madami akong kaibigan. Mahilig ako sa kaibigan eh. Tapos dahil ako yung patawa sa school namin, gustong-gusto ko ng mga tao. So sinasama nila ako sa kanila. Tapos pag may mga magaganda silang mga bagay, binibigyan nila sa akin. Diba? Parang mga sure ka ba So, binibigay o kinukuha mo? hindi. Basta pag hindi na ako nakabalik sa bahay na yun, ibig sabihin, may kinuha ako. Charot. Naban na pala, nakatimbre na. Wag nang tatanggapin yung taong yan dito sa bahay na ito. May nawala kahapon, ha? Correct. May 2x2 picture na pala dun sa my guard. Nasa logbook na. Kasi yun talaga yung first impression ko sa iyo, partner, nung pumunta, nung una kita nakita sa Love Radio for the audition. Parang, wow, napaka-social naman itong babae nito, napakamayaman ng datingan. Kasi bihis na bihis kang dumating. Sabi ko, siguro may kotse to. Tapos malaman ko, nag-jeep ka lang pala, papunta ng stasyon. Actually, diba? Partner, nung nag-audition ako, hindi yun yung first time na pumunta ako or nag-attempt ako pumunta ng Love Radio. That was the second time. Kasi yung unang attempt ko na pumunta ng Love Radio, palibhasa nag-jeep ako, nag-commute ako, hindi ko siya nakita. Okay. Okay. Hindi ko siya nakita. Alam mo yun, laki-laki, hindi ko nakita yung Star City. Kasi ang sabi sa radyo, partner, sa Vicente Soto Street. So, for some reason, yung mga tinanungan ko, hindi nila alam kung saan yung Vicente Soto Street. Nakarating akong Baclaran. Oo. Okay. Nakarating ka pa ng Baclaran na yan. Isipin dapat haggard ka. So, malaman ko, yung pala, talagang magaling ka lang magdala. Kaya po dumating si Nicole Yala na fresh sa station. Akala mo, may dalang sariling sasakyan na sobrang lamig sa loob. Yung pala nag-retouch siya ng 30 minutes sa CR bago humarap sa amin. Oo. Kaya mukhang fresh. Tapos malaman ko, Jologs din palang itong taong to, makaarte lang, akala mo 500 ang allowance nung college. Hindi tama. Akala mo may allowance. Wala namang allowance to college. Jologs din pala itong babaita na to, di ba? True. Ganun. Anyways, wag pong maiinggit sa sa mga taong sobrang mapera. Wag niyo isipin na sila lang ang anak ng Diyos at sila lang ang pinagpala. Wag mo iisipin na ganun kasi may makanya-kanya po tayong mga blessings na kailangan po nating intindihin. Okidoki at ipagpasalamat. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapainggan kaya't inyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.